Ma'am Felma, ganito po gagawin natin ha. Diretso lang po natin yung daliri natin. Tapos, isipin po natin na meron bola po dito sa mata natin. So, ayan, pagdidikitin lang po natin ng ganyan. Yan. Tapos po, kabila, dahan-dahan. Ayan po. Isa pa po. Nay, malungkot pa rin po si ate. Umiiyak pa rin po. Hayaan mo, anak. Tatabihan namin siya mamayang gabi. Oo, tayo, Felma. Tatabihan natin si Andeng. Join din po ako. Naalala ko po kasi noon, kapag sobrang lungkot po ni tatay, tinatabihan po namin siya ni Jessica sa kwarto. Naalala niyo pa po yan, tay? Oo naman, anak. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal niyo sa akin nun. Kaya ngayon, ganun din gagawin natin sa ate mo. Isang pamilya tayong dadamay sa kanya para naman mabawasan yung lungkot niya. Nung nalaman nila na hindi nila tunay na kapatid si Jessica, sinaktan nila, inabuso, minaltrato si Jessica hanggang sa na-depress na yung bata. Hanggang sa namatay na yung anak natin. Ma'am Felma, tuloy po natin ulit. Ayan po. Ayan po. Ayan. Tapos balik lang po ulit. Kabila po. Ayan. I heard from Colonel Sarabia that autopsy was done on Joel's remains. Ang cause of death niya, respiratory depression leading to injuries to the brain. Nawalan ng supply ng oxygen sa utak. Yung sirensyo na, yung gamot na tinurok sa kanya. Yun na nga. He was given a toxic dose. At yung gamot na yun, ang pumigil sa bagingan niya. Ay, Diyos ko. Sinek na din yung vials at syringe na ginamit for fingerprints. Pero fingerprints lang ni Joel ang nakita doon. Ibig sabihin, siya lang yung humawak ng hiringgilya at ng gamot na yun. Which probably means that... Hindi, imposible. Hindi. Hindi magagawa yun ni Joel sa sarili niya. Na hindi niya magagawa yun. Hindi siya ganong klase ng tao, Nay. Hindi niya magagawa yun. Hindi siya ganon. How fingerprints end up on surfaces. When a person touches a surface, they usually leave sweat, oil, and fatty acids from the skin and other contaminants. These residue create latent fingerprints. Tay, tingnan mo to. Nakalimutan ko na to pero bigla ko siya nakita ngayon. Ito yung sinend na video sa akin ni Joel bago siya pumunta sa CR. Nasa ospital si Hazel nung araw na yun. Hindi kaya may kinalaman siya sa nangyari kay Joel? Sir, yung babae pong yan, suspetsa namin may kinalaman po yan sa pagkamatay ni Joel. Pinagbabawal na po siya sa ospital na yan eh. Pero andyan pa rin siya nagpunta pa rin siya. Sino tong kausap niya? Sir, masyadong malayo. Hindi po makilala pero sigurado po ako. Tao po yan ni Hazel. Binayaran niya yan para patayin mo si Joel. Tama po. Mr. Cruz, wala pong incriminating dito. Hindi porke may video kayong dala, siya na ang pumatay o nag-utos magpapatay. Pero sir, marami na akong record sa amin si Hazel. May mga binayaran siyang tao para guluhin yung pamilya namin. Sigurado ho ako na kung sino man yung tao sa video na yan, yan ang inutusan niya para patayin si Joel. Sa anong motibo?
dahilan para isan sa akin ni Joel ang video na yan kung hindi importante. Sigurado ako na may gusto siyang sabihin sa aking mensahe. Pero hindi niya natuloy, hindi niya nagawa kasi nga pinatay siya. Sir, ma'am, hindi po natin pwedeng akusahan ang isang tao ng dahil lamang sa haka-haka. Pasensya na po, pero kailangan natin na matibay na ebidensya para suportahan lahat ng sinasabi nyo. May ibang paraan para malaman natin yung totoo. Hazel! Buksan mo to! Hazel! Sandali! Ano ba yan? Lumabas ka dyan! Sandali nga! Eto na! Anong ginagawa niyo dito? Ikaw pumatay kay Joel, ano? Joel? Sino Joel? Huwag kang magmaang-maangan. Andun si Alice. Imposibleng hindi niya nabanggit sa'yo. Naka-duty siya nung sinugod sa ER si Joel. Hindi ko alam yung sinasabi niyo. Joel, yung lover mo. Ano naman ang pakialam ko dun? Bakit ko gagawin yun? Pwede ba? Hindi ako killer, no? Kung makabintang ka dyan? Sinungaling ka talaga eh! Nasa ospital ka nung araw na yun, nakita ka ni Joel. Ano ba? Ito. May ebidensya kami. Sinend sa akin to ni Joel bago siya mamatay. Alice. Okay ka lang? Hindi kasi ako makatulog ng maayos, Jojo. Simula na nangyari yan. Nagigilty ako. Ako kasi nagbigay ng mga ginamit ni Hazel sa... Huwag na natin pag-usapan. Ikaw, okay ka lang ba? Bakit niya isasend ang video na to? Kung walang dahilan. Malay ko. Hindi ba dapat ako nga magalit? Nire-record pala niya ako nang wala akong consent? Hindi niya ipapadala yung video na yun, kundi yan importante. Sino yung lalaking kausap mo? Ha? Siya ba yung inutusan mo para turukan ng gamot si Joel? Baka naman ikaw ang gumawa. Nurse ka. Marunong ka. Kaya walang nakuhang fingerprints dun sa syringe kasi nag-gloves ka. Ano? Umamin ka, Hazel! Wow, ang galing. Ang galing mo mag-imbento ng kwento. Hazel, hindi kami nakikipaglokohan sa'yo, ha? Sino yung lalaking kausap mo? Teka, bakit? Ba't kailangan ko sabihin sa'yo? Kailangan ba i-report ko sa'yo kung sino yung mga nakakausap ko? Ha? Pagkatapos mo akong iwan para sa kabit mo? Isa pa, kaya ako nandun sa ospital, ha? Dahil pupuntahan ko si Alice. Pero nakasalubong ko nga yung lalaki niyan. Sige, for your satisfaction, sasabihin ko sa'yo. Wala, hindi ko kilala. Random stranger doon, nagtatanong ng direksyon, saan papunta doon sa department. So, tinuro ko. O, yun lang yun. Isa pa, bakit ko naman pag-aaksaya ng panahon niyang Joel na yan? Sino ba siya? Wala siyang bilang sa akin. Ano? Natameme kayo ngayon? May sasabihin pa kayo? Kasi sinasayang niyo yung oras ko. Kung wala na, umalis na kayo. Yun lang? Alis. Ma'am, pasensya na po. Ginabi ako, ha. Hindi kasi ako basta-basta makaalis dun sa Southwest. Okay lang. Kaming mag-a-adjust sa schedule mo. Kung kailan ka pwede. Ma'am, hawak po tayo dito. Ganun ba? Yun lang ba ho? Sige po. Maraming salamat po. Sige po, Colonel. Salamat po ulit. Tito Mama, Yes, anak. sabi po ni Kuya Jeff, uuwi raw po siya rito para damayan si ate. Sabihin mo kay Kuya, hindi na kuling. Sulitin na lang niya yung oras niya kasama si Daisy at Tetay.
Bakit? Ano bang magagawa niya pag umuwi siya dito? Hindi naman na mababalik si Joel. Wala na si Joel. Saka pala, may update na si Colonel Sarabia. Tinitignan na daw ng investigating team kung connected yung video ni Hazel at ng lalaking kausap niya na nakuna ni Joel. At yung death ni Joel, ruled out na yung suicide. Dapat lang, Tito. Dapat lang. Dahil hindi addict si Joel. Pinatay siya. Pinatay siya ni Hazel. Anak, pananagutin natin siya. Pati yung lalaki na kausap niya doon sa video na pinadala ni Joel, kung kasabwat nga siya. Sorry po. Sorry po, ma'am. Medyo napading po ba? Okay lang. Nalulungkot lang ako. Dahil dalawang miyembro ng pamilya binawi ka agad sa amin. Ang bait niyo po, no? Kahit hindi niyo tunay na kapamilya, kadugang tingin niyo sa kanila. Hindi naman kailangang kadugo mo ang tao para gawin mong pamilya. Akala ko lalaki pamilya namin. Ang saya ko. Dumating sa buhay namin si Joel at si Jessica. Lalo na si Jessica. Mahal na mahal ko yung batang yun. Mahal namin. Mahal namin siya. Nakakagalit kasi, Tito. Sa loob ng isang taon, dalawa na yung nawala. Nawalan ako ng bagong kuya at bunsong kapatid. Bitin pa ako sa pagiging kuya ni Kuya Joel eh. Si Jessica. Dahil si Jessica, hindi pa ako nagpapakaate sa kanya. Hindi ko pa nga siya nasuspoil. Pre, pasensya na. Namali ako ng liko eh. Ang layo ng parking natin. Nag-aasikaso pa naman ang bagahe yun eh. Sakto lang yun. Pagdating natin doon, nasa gate na yun. On time ba yung flight niya? Hindi pa nga nagte-text eh. Puntahan na natin, tara. Tara. Ano to? Sino kayo? Hindi ko kayo kilala! Pwede ka! Sir, wala! Uy, cellphone ko yan! Teka, wala ako! Tay! Tay! Dino! Pumalit! Wala akong pera! Bakit ba ako yung kinukuha nyo? Patahimikin niyo na yan ang ingay! Kailan ko yung boses mo? Ah! Ang galing! Tay! Tulong! 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 Salamat, sir. Pre, kanina pa raw lumapag yung aeroplano eh. Napaagang araw eh. Eh, bakit wala pa si Jeffrey? Eh, yun ang sabi sa loob eh. Baka nagka-aberya lang. Hintayin pa natin.
Sigurado ho kayo, sir? Ito ho yung flight details, oh. Oo, sir. Mag-isang oras ho nakalapag yung eroplano. Isang oras na? Opo. Nakalapag tong aeroplano na to? Opo. Leo. Anong gagawin natin? Hindi ba talaga sila dumating? Pero tay, sigurado po ba kayong hindi lang na-delay yung flight niya? Andeng. Ang dami ko nang napagtanungan yung mga kasabay na pasahero ni Jeff. Ano kaya kung tawagan natin si Daisy at Tetay? Tito, wala po kaming Australian numbers nila. Tsaka po, di ba si Kuya lang yung tinawagan nila nung Pasko? Dapat po pala hiningi natin. Ito, nag-check ako sa friends book. Active na ulit yung profile ni Daisy at Tetay. Si Jeff nag-text. Anong sabi? Sorry, hindi ako natuloy umuwi. May emergency lang. Teka, tawagan ko. Nireject eh. Baka busy? Sagutin mo na lang sa text. Tawan niyo ako! Para to! Sige ha! Bilis! Aray! Aray! Aray ko! Tawa niyo! Ay! Tapos na, di ba? Nasayangin lakas mo, mapapagod ka lang. Opo, Tay. Busy lang, kaya hindi ko masagot. Tawagan ko na lang po kayo. Yes, Manuel. Makakausap mong panganay mo. Pag baldadong-baldado na siya. At magmamakaawang patayin na lang kesa patuloy na pahirapan. Tayo nyo! Mayugas ka ba? Gusto ka, di ba? Thank you for giving me his flight details. Ang satisfying panoorin, no? Isa-isa na silang nakakaranas ng pang-aapi at pananakit na ginawa nila kay Jessica. Saan niyo siya dinala? Siyempre, sa malayo, yung hindi matutunto ni Manuel. Gusto mo bang sumama kapag pumunta ako doon?
Wait. Huwag mo sabihing naawa ka. Hazel, mangako ka. Hanggang ganito lang papagawa mo sa kanila. Mangako ka. Fine. I promise. Pero kapag bumigay ang katawan ng Jeffrey na yon, hindi ko na kasalanan yun. Hazel, What? Hindi ko naman kontrolado yung suntok ni Alonso eh. Anong gagawin ko? Hindi ganito yung iniisip kong paghihiganti, Hazel. Akala ko, sisirain lang natin ang pamilya ni Manuel. Why are you suddenly willing to kill them? Hindi rin naman yun ang intention ko eh. Pero kung may mamamatay along the way, so be it. Bakit? Naduduwag ka na ba? Naduduwag ka nga. Pero, ba't di na ako nagulat? Kung sa bagay, nung pa naman, naduwag ka na sa responsibilidad mo kay Jessica, di ba?